Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alingmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na isinugo ng ating Panginoong Jesus Nazareno ang 12 para sa kanilang unang misyon. Para po bagang first-hand experience. Ito yung una nilang experience o karanasan na humayo at ipangaral ang mabuting balita. Pero atin pong pinakinggan ng mabuti. Ano ang unang kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Diyos? Ang kakayahang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Isang napakalaking kapangyarihang nanggagaling sa Diyos. Bakit unang-una ang magpalayas ng demonyo? Ibig sabihin po, totoo ang demonyo. Ibig sabihin po, kasama ng tao na nabubuhay ang demonyo sa kaniyang kapaligiran. Nang ibig sabihin po, kayang kontrolin ng demonyo ang tao pag siya ay wala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang unang-unang ibinigay ay ang kapangyarihang magpalayas ng demonyo para magawa nila ang kanilang misyon. Isang kaganapan at karanasan ng mga alagad na sila ay hindi makikipaglaban sa imahinasyon ng tao kung hindi sila ay makikipaglaban harap-harapan sa totoong demonyo. Dahil nung panahon nila, ang demonyo at sakit ay magkakampi. Nagkakasakit ang tao
dahil sa kagagawan ng demonyo. Atin pong tingnan, atin pong pagnilayan na ang demonyong alam natin. Ano po bang itsurang alam ninyo sa demonyo? Maitim, di po ba? May pakpak, may sungay, may buntot. Yun ang tipikal na demonyo na alam natin. Hindi po magpapakita ang demonyo sa ganong simboliko o itsura dahil matatakot ka. Hindi ka tatakutin ng demonyo. Ano po ang ginagawa ng demonyo? Inaakay ka. Kung magpapakita siya sa iyo ng maitim, may sungay at may buntot, siyempre matatakot ka. Ano ang gagawin ng demonyo? Mag-mutate. Ang demonyo po ay nagbabagong anyo ayon sa kahinaan ng tao para makuha niya at maloko niya ang tao. Ito po ang demonyo ngayon. Ayokong sabihin tumingin kayo sa katabi nyo, ha? Ang gusto kong sabihin, ang demonyo kayang magbait-baitan at kayang sabihin, ako ay mabuti. Halimbawa, may isang magandang babae. Napakagandang manalita. Kuhang-kuha ang iyong tiwala. Pero, scammer pala. Diba? May mga lalaking ang gagaling manligaw. Talagang papasukin ng iyong puso. Pero sa totoo lang, 10 na ata yung naging asawa. May mga nagtitinda na magagaling ang mga bokadora. Bili po kayo. Fresh po iyan. Bagong-bago. Yun pala, botsa na. Ganon ang mga demonyo. Gagamitin ang pagkakataon at sitwasyon upang ang tao ay lokohin. Dahil kung saan mahina ang tao, doon papasok ang demonyo upang ikaw ay kaniyang maakit. Mahina ka sa pera? Dadalihin ka ng demonyo sa pera. Bibigyan ka ng maraming pera para kalimutan mo ang Diyos at ang pera ang iyong maging Diyos. Babaero ka. Guwapo ka. Bibigyan ka ng demonyo ng maraming babaeng aaligid dahil alam niyang iyon ang iyong kahinaan para ikaw ay bumagsak at maging kakampi ng demonyo. Ano ba ang hindi kayang gawin ng demonyo? Ang hindi kayang gawin ng demonyo ay ang lumuhod at magpakumbaba sa Diyos. Dahil palagi siyang nakikipagkompetensya sa Diyos. Pero ang demonyo never will say, I'm sorry, and never will say, I believe. Dahil naniniwala lang siya sa kaniyang sariling kakayahan. Pero tayong naniniwala sa Diyos, tayong naniniwala kay Jesus, kayang-kaya nating lumuhod sa kaniyang harapan dahil tayo'y naniniwala na ang kaniyang pag-ibig, pagpapatawad at ang kaniyang kaabahan ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y mabigyan ng biyaya ng pananampalataya. Ang taong hindi marunong magpakumbaba sa Diyos ay alipin ng demonyo.
ang taong matataas ang ere at pride ay alipin ng demonyo. Kaya nga galit na galit ang demonyo kay Mama Mary. Dahil si Mama Mary ang nagbigay ng halimbawa ng totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo lamang ay gagaling, magkakaroon lamang tayo ng kagalingan sa ating nararamdaman kung kaya nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kahit kayo, kahit tayong lahat, kaya nating magpalayas ng demonyo, lalong-lalo na ang demonyo sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagsunod at pagluhod sa harapan ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.